Paano mag-wiring ng 2 bulbs controlled by 2-gang switch? Ito yung ating electrical training board at siguraduhin naka-off ang circuit breaker bago gumawa ng any electrical installation. At ito yung actual wiring diagram na ating susundin para sa pag-install ng 2 bulbs controlled by 2-gang switch. Okay, simulan na natin. Dito sa PVC na to, 2 wire yung ating ilalagay. Next, dito naman, 2 wire din yung ating ilalagay. Dito naman sa PVC na to, 3 wire yung ating ilalagay na ipinapakita ng mga arrow sa diagram. Next, dito sa PVC na to, 2 wire yung ating ilalagay. Next, sa ating wiring connection, kung mapapansin nyo yung 3 nagbiblink na wire, yan yung line 1 source, papunta ng line 1 load ni bulb letter A at line 1 load ni bulb letter B. Dito sa ating actual installation, yung line 1 source at line 1 load ng bulb letter A, line 1 load ng bulb letter B ay i-connect natin or itatap. Splice na natin itong 3 wire or in Tagalog electrical term, babalatan na natin para ma-connect na natin yung 3 or ma-tap na natin. And make sure habang nagbabalat kayo ng wire ay kailangan maging maingat kayo para hindi magkaroon ng any injury. So kahit naka-gloves na tayo dyan, kailangan pa rin natin mag-ingat. Okay, so sabay-sabay na natin itong pagdidikitin, and then sabay-sabay din nating iti-twist. Ito yung process ng rat tail joint. Sunod naman, ito yung ating itatap. Ayan, so line 1 source connected sa line 1 load ng bulb letter B. So pagdating dito sa actual installation, ito yung line 1 source. Ayan. So make sure na line 1 source yan. Okay. And then itatap natin yan dito sa line 1 load ng bulb letter B. So same process, babalatan ulit natin yan. So sa mga nagtatanong kung gaano kahaba pag binalatan yung mga wire, approximately 1 1/2 inch or 1 inch. And then, yung process ng rat tail joint. Next, ito naman, line 2 load ng bulb letter B. Okay, yung wire na yan, kung mapapansin nyo sa diagram, yan nagbi-blink. Dito sa actual installation, ito yung 2 wire. So, babalatan din natin. And, again, keep safe at all times habang nagbabalat ng wire.
And of course, another rat tail joint. Next, dito pa rin tayo sa line 2 load ng valve letter B. Yan, i-connect natin yan sa input terminal ng unang switch. Reminder lang mga ka-Corby, make sure na tama yung wiring connection na inyong mga kinokonek. So, dapat talaga marunong magbasa ng diagram. Ito na ulit, cross position, and then rat tail joint. Next, balik ulit tayo dito sa diagram. Ayan, kung mapapansin nyo yung nagbiblink. Line 2 load ng valve letter A. Ayan naman ang i-connect natin papunta sa isang switch. So, dapat talaga, again, marunong magbasa ng diagram para hindi magkamali sa mga connections. Next na ating itatap, ito na. So, itong dalawang wire na to na galing sa output terminal ng switch papuntang line 2 source. So, ito yung dalawang yon. Itatap na rin natin. Okay, tapos na tayo mag-tap ng mga wire. Dito na tayo sa mga valve. Kung mapapansin nyo yan, sa valve letter A at B, ayan, ito yung A, ito yung B. So, ilalagay natin dito yan sa mga receptacle. I-connect natin dito sa mga tornilyo. So, wag kayong mag-alala kung magkabaligtad yan, dahil dalawang linya lang naman yan. So, pwede yang magkabaligtad. Okay, dito na tayo sa switch. So, kunin na natin itong ating tugang. So, ito yung sa ating diagram. Ayan. So, yan yung magiging mga connection natin. Okay, ito yung ating tugang. So, make sure, again
na maiko-connect natin sa tamang terminals yung mga wire. Okay, unahin na natin itong nasa taas na switch. Ito. So, yung line 2 load ng bulb letter A, ayan, ito siya, ay i-connect natin dito sa input terminal ng switch na nasa taas, katulad ng tinuturo ng arrow. Kapag magko-connect tayo ng wire sa mga terminals na mga switch, ay make sure na 12 mm lang yung haba para hindi naka-expose kapag kinonect na natin sa mga terminals. Okay, so ito yung magiging 12 mm, yan yung gabay or batayan para maging 12 mm ang yung pagbalat. Again, line 2 load ng bulb letter A, i-connect natin dito, yan, sa input terminal ng switch na nasa taas. Punta naman dito tayo sa bulb letter B. Okay, line 2 load ng bulb letter B. Ayan, ito siya. I-connect naman natin yan dito sa input terminal ng switch na nasa baba. Next, ito naman yung ating i-connect. Ayan. So, kapirasong wire para papunta ng line 2 source. So, para gumana yung ating switch na nasa baba para maging kompleto yung circuit. Next, ito namang line 2 source. Ayan. Yan naman ang ating i-connect dito sa bandang taas na switch para sa output terminal. Ito yun. Okay. So, babalatan din natin ng 12 mm at pwede na natin i-connect sa itaas na switch. Okay, tapos na. Base sa ating diagram, kompleto na yung ating mga wiring connections. So ngayon, lalagyan na natin ng bulb yung ating mga receptacle. Okay? Okay, gamit yung ating multi-tester, i-check natin yung ating circuit kung ito ay shorted. Make sure naka-off yung ating mga switch. Okay, i-connect na natin itong dalawang test probe dito sa line 1 at line 2 source. Kung mapansin nyo yung needle ng multi-tester, hindi gumalaw. So, i-on natin yung switch na nasa taas. Okay, nakita nyo, yan. So, hindi sila gumalaw kasi naka-LED light naman tayo. So, ibig sabihin naman ito, hindi shorted. So, hindi siya gumalaw. So, pwede natin itong i-on. Ibalik na natin sa off position yung mga switch. At dito naman sa mga naka-expose na wire. So, ingat lang tayo. At pwede na natin itong i-on yung ating circuit breaker. Okay. So, dahil naka-off yung ating mga switch, ayan, i-on natin yung una. At i-on natin yung pangalawa. Another reminder, naka-high voltage na to, kaya keep safe. On, off, and off. Alright, naging matagumpay yung ating actual installation para sa 2 bulbs controlled by 2-gang switch.